Hello mga kaate, welcome back to my channel. Kamusta na kayo? It's been a while now. Ito na yung baby ko. Ang vlog natin ngayon is ikukwento ko sa inyo yung ano nga ba ang naging buhay ko na ngayon as a first time mom with baby Kael. Hi baby! Soon kasama ko na siya pagbablog. So kukwento ko sa inyo yung buhay ko ngayon kasama ng baby ko. Look, my baby. So, yun nga mga kaate, tagal-tagal din natin hindi nakapag-vlog kasi medyo busy-busy tayo ngayon pag-alaga ng baby. Yun, kukwento ko sa inyo yung mga naging experiences ko ngayon as a first-time mom. So, nung una, hindi naging madali sa akin ang pagiging isang first-time mom kasi for me is parang ang hirap, di ba? Parang, ito na ba yun? Ito na yun kasi nandito na si baby. Dati lang nasa tummy ko lang siya. Pero ngayon, ito, inaalagaan ko na. So, yung mga naging experience ko is hindi rin naging madali sa akin kasi syempre nandun yung pangamba mo na okay ba yung ginagawa ko para kay baby? Yung mga ganong tanong. Marami akong tanong sa sarili ko dati na ano kaya? Magiging buting ina kaya ako para kay baby Kael. Pero naging okay naman yung pag-iisip ko na ganun kasi nandyan lagi yung husband ko para iparamdam sa akin at kay baby na nandyan lang siya palagi para sa amin. Yung mga experiences ko is yun yung nagpa-tatag sa akin at ang tawag dito, naging strong ako dun mga kaate na wala tuloy ako sasabihin ko. Naging strong ako sa mga ganun. So, maging ngayon, nangangapa pa rin ako pero okay na naman. Hindi kagaya noon na mahirap. Mga first day, second day, mga ganun. Kasi nung nakauwi na kami dito sa bahay, ang naging vacation lang ng husband ko is 1 week lang. So, after nun, kami na ni baby. Talagang umiyak ako sa kanya. Nasabi ko, love, kakayanin ko kaya to kasi syempre, kami lang ni baby maiwan dito sa bahay. Kami lang. As in, wala siya nasa work. Sabi niya sa akin, kaya mo yan. Ikaw pa ba? So, yung time na yun talagang nilakasan ko yung loob ko. Naging matapang ako. Kasi, kung hindi ako magiging strong, kawawa naman yung baby ko. Wala mo mag-aalaga sa kanya, kundi ako lang. So, yun. Naging matatag naman ako para sa baby ko. Lagi naman nandyan yung husband ko para sumuporta sa akin. Tapos, nandyan din yung, syempre, first time ko na marunong magpalit ng diaper kasi first time ko wala naman akong baby na pinapalitan ng diaper noon. Mga pinapalitan ko ng diapers, malalaki na naman sila. Yung ngayon talaga as in, ang liit pa ni baby noon nung dumating kami dito sa bahay. Pero ngayon, medyo okay na. Nakaka-recover na naman ako. So, napakarami kong naging experience sa mga pinagdadaanan ko ngayon na kami lang ni baby minsan talagang one-on-one kay baby. Nandun yung parang minsan gusto mo na sumuko pero hindi pwede. May baby ka na. Kailangan mo maging strong para sa kanya. Tapos yun, ang nagiging routine namin ngayon, mag-asawa, is gumigising kami ng maaga para mag-ready ng mga kakailanganin ko dito. Pagkain para sa lunch, dinner, ganyan. Maliligo na ako ng maaga para makagayak din siya ng maaga. Tapos, yung binabantay mo na niya si baby, tapos ako naman nagre-ready. Ganon yung everyday routine ng buhay namin. Tapos, minsan, maglinis ako ng tsupon, maglalaba, yun ang mga ginagawa ko. Hindi kagaya noon na, syempre, wala kang isipin, di ba? Pero ngayon, iba na. Iba na yung naging buhay ko simula nung nagka-baby ako. Para kay baby na lahat. Minsan, alam mo yung
pagod ka na, tapos yung sa puyat pa, parang gusto mo na sumuko, pero naisip ko na hindi pwede. May baby ako. Doon ako kumukuha ng lakas kay baby. Kasi dati, wala kang iniisip, diba? Pero ngayon, ito, meron akong baby na inaalagaan. So, 1 month na nga pala siya nung January 4. Malapit na ulit siya mag 2 months. Ito yung baby ko. Tapos, yun nga, yung mga naging experience ko, ganun yung laging routine namin ng asawa ko sa araw-araw. Tapos minsan kami lang ni baby dito sa bahay namin kasi nasa work siya. So, bonding talaga kami ni baby. Noon parang ang hirap-hirap, pero ngayon nagiging okay na ang lahat. Tapos, yun din yung mga experience ko dito as a first time mom na okay naman. Minsan talagang dumadating yung point na parang sasabihin mo ayoko na. Pero hindi pwede kasi nga may baby ka na. Tapos minsan na-experience ko din yung, alam mo, napaka-sensitive ng feelings ko. Pero after naman nun, nawawala naman, talagang dumadaan. Talaga yung feelings na ganun. Yun nga yung tinatawag na postpartum depression. Pero hindi ko hinahayaan sa sarili ko na mangyari. Lagi ako naglilibang. Pero minsan nandun pa rin yung pag-isip mo na kahit na manood ka ng TV, kahit na nandito ka lang, talagang may maiisip ka pa rin ako ano-ano. Pero sa ngayon, medyo okay na ako. Dati, parang alam mo yun, ayokong lumabas kasi hindi ko nga kasama yung husband ko. Wala kami makakasama kasi hindi pa nga ako masyadong sanay noon. Pero ngayon, okay na. Nagpapasalamat ako sa asawa ko na laging nandyan para sa akin, para kay baby, para alagaan kami. Hindi man kami laging magkasama kasi may work siya, pero ramdam namin yung pagmamahal niya sa amin ng baby ko. Kaya, yun yung naging experiences ko. So, hindi nga ako nakakagawa ng mga ilang video ng vlog ko kasi, yun nga, busy. So, naisipan ko na ganito na lang gawin ko. Ikwento ko na lang yung mga nagiging experience ko sa araw-araw, di ba? So, para lang may vlog tayo kasi yung iba na mga first time mom din na naghihintay din ng vlog ko. Syempre noon, mga vlog ko, mga ganto, punta sa ganto, pero ngayon, kay baby na, diba? Excited na nga ako sa mga susunod na vlog ko kapag malaki na si baby, kasama ko na siya sa pagbablog. Lagi ko siyang kinakausap, sabi ko, baby, kasama ka na ni mami pagbablog. Soon. Sa ngayon, hindi pa, kasi baby ka pa. Parang alam mo yun. Tapos, ano pang naging experiences natin. So, dito sa Canada, kapag nagka-baby ka, may 1-year vacation na tinatawag. So, maternity leave. Ang balik ko sa work is December pa. So, matagal-tagal pang aming pagsasama ni baby. Matagal-tagal pa yun. Tapos, yun, kung gusto mo umuwi ng Pilipinas, nasa sayo. Pwede kang umuwi sa Pilipinas, gamitin yung maternity leave. Pero saan na? Soon, uwi kami ng Philippines. Kasama na namin si baby. Tapos yung mga naging experiences ko din na talagang kapag may appointment kayo is talagang magre-ready ka na ng maaga kasi hindi na po pwede yung mabagal ang kilos. Kasi, syempre, dalawa na kami na magre-ready. Kailangan si baby muna bago ako. Mga ganyan naiisip ko na. Tapos, minsan, lumalabas din kami nung husband ko, nag-grocery kami. Para lang hindi rin ako mainip dito sa bahay. Kasi talagang nakakainip dito sa bahay, lalo na kapag kayo lang dalawa. Sobrang nakakainip. Kaya minsan sinasabi ko sa husband ko na lumabas kami kasi talagang nakakainip dito sa bahay.
Kaya sabi ko, gumawa na lang kaya ako ng vlog para din naman hindi ako mainip, di ba? Para din hindi na i-ista ko yung vlogging ko. Di ba? Kahit yung mga ganito lang na nai-share ko sa aking pagbablog. Tapos ano pa yung mga naging experience ko. Yun din, madami din naman naging experience ko sa pagiging first time mom. Tapos, ang ginagawa ko nga pala mga kaate is para kay baby. Breastfeed ako. So, mix yung ginagawa namin. Minsan ko lang siyang pinapadede ng formula kapag kunyari pupunta kami sa labas, yung mga ganyan, tapos nagutom siya, ganun. Tapos, pinapadede ko siya every 2 to 3 hours na ngayon. Tapos ngayon, tulog na siya. So, yun lang mga kaate yung na-share ko sa inyo. Yung mga naging experience ko as a first time mom. Na naging iba na yung buhay ko ngayon simula nung dumating yung baby ko. Kaya sa mga susunod nating vlog, ganito na lang gagawin ko. Yung magkukwento ako ng mga naging experiences ko. Kasi hindi naman ako makakagawa ng daily vlog eh. Try natin gumawa ng daily vlog kapag si baby nasa mood, di ba? So yun lang mga kate yung video for today. Kung di ka pa naka-subscribe sa channel ko, just subscribe Ate Moana Vlog. And then kung gusto mo na laging napapanood yung vlog ko, just hit notification bell. See you mga kaate. Bye-bye. Ingat kayo palagi.